Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakinain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakinain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan na po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging aminin natin ang ating mga kasalanan, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin
kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong ipinagkaloob na aming sumbahin ang ngalan mo, bunga ng pangangaral ng mga apostol. Tugunin mo ang pagdalangin ni na San Simon at San Judas para umunlad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa Kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling sa lahat. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Araw-araw po we are confronted with decision, di ba? Araw-araw nakaka-encounter tayo ng mga desisyon sa buhay natin. Either itong desisyon na ito ay minor decision or major decision. Minor decision, it's easy to decide, di ba? Yung mga very minor decision, what to eat, what to do, where to go, anong oras ako dapat magsimba sa Quiapo sa Sabadong ito, bukas, magsisimba ba ako, anong oras ba ako magsisimba o pupuntang Quiapo, what to eat, di ba? Ano yung gagawin ko sa araw na ito? It's easy to decide. Kasi that's very minor decision in our life. Agad-agad nagdidesisyon tayo niyan. At minsan nga ay yung weight ng pag-iisip natin, iniisip natin, ay hindi gaanong mabigat. Kasi nga, very minor decision. A minor decision ay ibig sabihin, it's easy to decide. But when it comes to a major decision in life, yan, mahirap. Kaya nga, sinasabi nga natin, ang hirap magdesisyon, Father. Kung magpapari ka ba, mag-aasawa ka ba, or you will remain binata o dalaga, that's the major decision, di ba? Kung pakakasalan mo ba ang karelasyon mo ngayon o hindi mo pakakasalan, kung ano ang kurso ang kukunin mo, mag-aaral ka ba o hindi ka mag-aaral, di ba? When it comes to a major decision, it's not easy to decide. Ibig sabihin nito, kapag involved na dito yung pangarap natin, yung kabuhayan natin, yung future natin, that's the major decision. At kailangan natin pag-isipan mabuti ang mga desisyon sa buhay natin kapag ito ay involved yung kabuhayan natin, yung buhay natin, yung future natin. Kaya nga mga kapatid, ang isang tanong ay, paano ka ba nagdesisyon sa mga major decision sa buhay mo? May mga nagsasabi, Father, nagdidesisyon ako kung feeling kong masaya ako, then go. Pero kung hindi, well, I will abandon the mission. Kung feeling kong
ito ang naghahatid sa akin ng kapayapaan, nararamdaman ko nang ito ay naghahatid sa akin ng kasiyahan, itong desisyon na ito, then go. Pero kung hindi, wala namang akong nararamdamang kasiyahan, kaligayahan at kapayapaan, nung una pa lang, nararamdaman ko na, so I will abandon. Malamang mali yung desisyon ko. Kung paano kung sa una pa lang ay pinaramdam na ng Diyos sa iyo yung kapangitan, no? Sa desisyon mo. Paano kung pinaramdam ng Diyos sa iyo na yung sinasabi mong hindi ka masaya, hindi ka maligaya, pero at the end of the day ay ang resulta ay maganda naman, mabuti naman, at nagiging mapayapa ka. Diba? Nung una, nagdesisyon ka ng ganito, walang kang naramdamang kasiyahan, wala kang naramdamang kabutihan, pero ang resulta naman pala at the end of the day, sa final ay mabuti, maganda naman ang resulta. Masasabi mo bang mali ang desisyon mo? Pangalawa siguro, sa Father, kung ano yung mga signs. Sinasabi ko minsan sa Diyos, Lord, pakakasalan ko siya kung uulan. Yun, umulan nga, bumagyo pa, bumaha pa. Kayong dalawa, hindi makatawid ng Espanya kasi bumaha. Diba? Sasabihin mo, salamat Panginoon, mahal na poong Jesus Nazareno. Ito na siguro yung sign, pakakasalan ko na siya. Kasi sabi ko ay kung umulan. Paano kung umambon lang? No? Wala lang, di ba? Hindi mo ba pakakasalan? No? Hindi ka ba magdidesisyon? Ganon, siguro karamihan sa atin, di ba? No? Ay mihiling tayo ng mga sign. Mihiling tayo sa Diyos, sa ating mahal na pong Nazareno na bigyan mo ako ng sign at ito magdidesisyon na ako. Now, my dear brothers and sisters, back to the question, no? Kasi yung mga sign na sinasabi natin hindi nakakatulong sa atin. At minsan yung mga pakiramdam natin hindi nakakatulong sa atin when it comes to decision. Back to that question, paano ka magdesisyon sa buhay mo when it comes to the major decision? And I think the gospel will answer your question. Ano po yung sinabi sa ating ebanghelyo? Bago si Jesus magdesisyon na simulan ang kanyang misyon, at bago si Jesus na magdesisyon kung sino ang pipiliin niya sa kanyang makakasama sa kanyang misyon, ano po yung ginawa niya? Sabi sa ating ebanghelyo, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Simply, my dear brothers and sisters, pero minsan, mga kapatid, hindi natin ito nagawa kasi pagdating sa mga desisyon, urada-urada tayo, miling tayo ng sign, pakiramdam natin, kutob natin, pero hindi tayo nagdadasal, hindi natin sinasangguni ang ating Panginoong Jesucristo, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Sa ating ebanghelyo, si Jesus, hindi lang 30 minutes, hindi lang ilang oras siya nagdasal. Ang sabi dito, magdamag siyang nanalangin. Kaya mga kapatid, panawagan sa ating ebanghelyo ngayon, sa ating pagdinilay ngayon, ay kapag tayo ay nagkakaroon ng mga major decision in life, don't forget to pray, to kneel down, and ask the Lord to enlighten your decision. And most especially, ask the Lord to give you a guidance, no? Sa pagdidesisyon mo sa buhay. Nakakalungkot minsan ng problema sa atin, pero kapag kapalpak na, kapag may kapangitan na doon sa desisyon natin, saan tayo pupunta? Sa simbahan at biniblame natin ang Diyos. Ikaw kasi, hindi mo ko tinulungan. Ikaw kasi, hindi mo ko ginight. Baka kulang na lang sabihin ng Diyos sa atin, bakit? Nanghingi ka ba sa akin ng pabor? Nanghingi ka ba sa akin ng guidance? Nanghingi ka ba sa akin ng enlightenment?
kung paano ka magdesisyon sa buhay mo. My dear brothers, mga and sisters, mga kapatid, in making major decision of life, first and foremost, ask the Lord's guidance. Pray, not only 30 minutes, not only an hour, pero kung gusto mo panindigan ang narinig mo sa ating ebanghelyo ngayon, maski ang ating Panginoong Hesukristo, Diyos na nga siya, pero nung nagsimula, bago siya magsimula sa kanyang misyon, gaya ng nabanggit ko, bago siya magdesisyon na pumili sa kanyang makakasama sa kanyang misyon, ang kanyang mga apostoles, nagnalangin siya magdamag. Wala mang binanggit sa ebanghelyo kung ano ang pinapanalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sure naman siguro tayo na hihingi siya ng guidance sa kanyang amang nasa langit. Tayo din, bilang isang deboto, bilang mananampalataya, ulitin ko po, before we make a major decision in life, ask the Lord for His guidance and His enlightenment. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang mga bahagi ng isang gusali na ang pundasyon ay ang mga apostol at mga propeta, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng habag. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang simbahang Katoliko naway magpatuloy sa paglago sa pamamagitan ng pangangaral at mga halimbawa ng aming mga pinuno sa pananampalataya at mga misyonero. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Tayo naway magkaroon ng sigla at sigasig ni San Simon. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Atin nawang tularan ang pagmamalasakit at kababaang loob ni San Judas Tadeo. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit naway pagkalooban ng Panginoon ng kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumao naway walang hanggang magtamasa ng kaganapan na mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang pinananabikan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ama naming mawain, sa aming pananalangin para sa iba, nawa ay makabahagi kami sa apostolikong paglilingkod ng mga tinawag at pinili. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang
tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming nagpaparangal sa walang maliw na kadakilaan ni na Apostol San Simon at San Judas, ay nakikiusap na tanggapin mo ang aming mga alay at akayin mo kami sa pagdiriwang na marapat sa paghahaing ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal nang di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito na tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay,
Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at iyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. The force that sustains me, the unique joy of my heart.
Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na, at sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatatanggap namin sa banal na pakikinabang, ipinakikiusap namin ngayoy puspos ng Espiritu Santo na pakundangan sa kagalang-galang na pagpapakasakit ng mga apostol San Simon at San Judas. Kami naway panatilihin na aming ginaganap sa buklod ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay magawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni na San Simon at San Judas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ang siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at taglayin sa inyong pag-alis ang diwa ni San Simon at San Judas. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
ninulwalhati ka namin.